Lumipas ang mga araw at dumating na rin ang panahon kung saan nagsimula na ang preliminary rounds para sa mga maliit na clan para makasali sa esoteric debate. Kaya ngayon ay biglang dumami ang mga tao sa loob ng Cage City. Matagal rin bago nakabalik ang ating bida sa imperyo kaya nasabi na lang niya na sana ay umabot siya sa laban ng kanyang clan. Naisip rin niya na sana ay hindi matalo ang mga ito laban sa mga maliit na clan habang wala siya. Napatigil rin ang ating bida sa paglalakad nang marinig niya ang balita na natanggap na ng Lu Clan ang ika-27 panalo ng sunod-sunod. Napansin ng ating bida na nanggaling ang mga salita sa loob ng isang bar kaya agad na siyang nagdesisyon na pumasok sa loob nito. Sa loob ay nakita ng ating bida ang mga tao na siyang naglalagay ng kanilang bet sa nangyayaring laban para sa preliminary rounds ng bawat clan. Naging seryoso naman ang ating bida nang makita niya ang mga kalahok sa laban. Nakita rin niya dito ang mga pangalan ng makakalaban niya mula sa 7 pamilya. Ngunit nagtaka ang ating bida kung sino kaya ang gumawa ng pangalan niya na siyang tinawag itong Soaring Demonic Dragon mula Blackwind Mountain. Tumawa naman ang isang tao sa likuran ng ating bida dahil parang walang alam siya kung magtanong kung sino ang taong ito. Sinabi rin niya na ang Soaring Demonic Dragon ay walang iba kung hindi si Joe Fan ng Lu Clan. Tinanong rin niya ang ating bida kung talaga bang arogante lamang siya, hindi niya alam kung sino ang demonyo na ito. Kaya ipinaliwanag na lang niya na ang taong ito ang naghasik ng matinding gulo sa Drifting Flowers Edifice 6 na taon na ang nakaraan. Kaya dahil dito ay tinawag siya ng mga tao bilang Demon Archon Joe Fan. Narinig rin nila na sasali ang demonyo na ito sa esoteric debate bilang representative ng Lu Clan. Ayon rin sa narinig niya ay kasing lakas na ng demonyo na ito ang 6 dragons at 1 phoenix ng 7 pamilya. Kaya ito ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng titulo na Soaring Demonic Dragon. Isang lalaki naman ang biglang sumigaw dahil mali ang pagpapaliwanag ng lalaki kung bakit ito ang naging titulo ng demonyong ito. Sinabi rin niya ang lalaki na nais ng Joe Fan na ito na wasakin ang pamumuno ng 7 pamilya kaya huwag dapat niyang ikalat ang mga maling impormasyon. Nagalit naman ang isang lalaki dahil alam niyang kahit gaano kalakas ang Joe Fan na ito ay hindi pa rin niya kayang labanan ang 7 pamilya. Sinabi rin niya na kahit kasali pa ang Lu Clan sa esoteric debate ay alam niyang magiging tauhan lang sila ng 7 pamilya upang sila ay makasurvive sa labanan. Bigla namang hinampas ng ating bida ang mesa nang marinig niya ang sinabi ng kumag na ito. Tinanong rin niya ang lalaki kung sino ang nagsabi sa kanya na mas mahina ang Lu Clan sa 7 pamilya. Sinabihan rin niya ang lalaki na tandaan nito ang sasabihin niya dahil ang Lu Clan ay magiging kasing lakas rin ng 7 pamilya at kahit kailanman ay hindi nila kailangan ng tulong ng 7 pamilya upang makasurvive sa kompetisyon. Isang malakas na tawa naman ang narinig ng ating bida sa kanyang likuran kaya nagulat siya nang marinig ito. Pumasok naman ang Prime Minister at kanyang sinabi na tama ang ating bida dahil kailangan hamanin ng Lu Clan ang 7 pamilya dahil kung hindi ay mananatili lamang sa kanila ang awtoridad ng imperyo. Nasabi rin niya na kung ang 7 pamilya lamang ang maglalaban sa isa't isa ay talagang magiging boring na lang ang kompetisyon na ito. Nagsaad rin ang Prime Minister na matagal na niyang nais makausap ang ating bida kaya ngayon ay nagagalak siyang makita ito. Naglakad rin ang Prime Minister sa harapan ng ating bida at napakilala rin siya dito. Tinanong rin niya ang ating bida kung maaari ba silang mag-usap dalawa. Naging seryoso naman ang ating bida dahil ayon sa narinig niya ang taong ito ay ang head ng 4 pillars. Napansin rin niya na ang 2 bantay na kasama ng taong ito ay mukhang malakas na expert. Kaya pumayag na lang siya sa alok nito dahil wala rin naman siyang magagawa. Pagkatapos nito ay agad namang gumawa ng isang sound barrier ang 2 bantay ng Prime Minister. Kaya mas lalo na lang na naging seryoso ng ating bida dahil kahit na nasa Antas Peak Radiant Stage ay hindi kayang gawin ito ng mga martial artist. Kaya nasabi na lang niya na mukhang mas malakas pa ang 2 ito kaysa sa inakala niya. Nasabi rin ng ating bida na sa tingin niya ay gumamit ng special martial art ang mga ito upang magawa nila ang ganitong kakayahan. Nasabi rin ng ating bida na kahit mahina lang ang Prime Minister dahil nasa antas lamang ito ng 2 yugto ng Heavenly Realm, sobrang lakas naman ang kanyang 2 bantay. Kaya sa tingin niya ito ang dahilan kung bakit naging head ng 4 pillars ang taong ito. Nagsaad naman ng Prime Minister na maaaring nagtataka ang ating bida kung ano ang dahilan ng pagpunta niya rito. Ngumiti naman ang ating bida at hindi siya nagsalita. Nagtinginan naman ang dalawa dahil walang sino man ang nais na unang magsalita. Kaya naisip na lang ng Prime Minister na mukhang katulad din niya ang batang ito. Kaya nasabi na lang niya na talagang kulang na kulang ang mga haka-hakang narinig niya dahil sa tingin niya ay mas higit pa dito ang ating bida.
Kahit siya ay namangha rin nang makita niya kung gaano katalino ang ating bida. Nagsaad naman ang ating bida na sobrang mataas na papuri ang binibigay sa kanya ng Prime Minister. Nasabi rin niya na mas nagulat siya na nais pala siyang kausapin ng isang Prime Minister. Nagsaad naman ng Prime Minister na sa tingin niya ay dapat mag-usap na lang silang dalawa na walang mga balakid dahil kung hindi ay aabutin sila ng mga araw dito at hindi pa rin sila matatapos. Nagsaad naman ng ating bida na kung ito ang nais ng Prime Minister ay gagawin rin niya ito. Agad naman na sinabi ng Prime Minister na sa tingin niya ay may nagkokontrol ng lahat ng ito lalo na ang pagsali ng Luklan sa esoteric debate. Naging seryoso naman ang ating bida at nagtanong siya kung paano naman ito nasabi ng Prime Minister. Nagsaad ang Prime Minister na alam niya kung gaano katalentado at kahusay ang ating bida kaya tiyak na talagang lalakas ang Luklan sa antas ng 7 pamilya sa ilalim ng pamumuno niya sa hinaharap. Ngunit sa tingin niya ay masyadong naging madali at mabilis ang mga pangyayari na ito. Sinabi rin ng Prime Minister na alam niya na hindi isang mangmang ang ating bida upang sumali sa esoteric debate kahit na mahina pa ang kanyang pamilya, kaya sa tingin niya ay may nag-utos sa ating bida na sumali sa kompetisyon na ito. Ang malala pa ay mukhang wala ring pagpipilian ng ating bida kung hindi gawin ito. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang naisip na talagang matalino ang Prime Minister dahil napagtanto niya agad ang mga nangyari. Nasabi rin niya na tama rin ang hinala nito na talagang inutusan siya ng emperador nang walang ibang pagpipilian na hindi sundin ito dahil tiyak na mawawala ang suporta ng imperial family sa maliit niyang clan. Kaya tumawa na lang ang ating bida at kanyang pinuri ang Prime Minister dahil sa mataba nitong utak. Nasabi naman ng Prime Minister na isang maliit na kakayahan lamang ang ginamit niya upang malaman kung ano ang tunay na nangyayari. Nasabi rin niya na wala pa rin ito sa kakayahan ng ating bida na siyang nagdadala ng hinaharap ng buong clan sa kanyang mga balikat. Nagtanong naman ng ating bida kung ano ang ibig sabihin ng Prime Minister. Sinabi naman ng Prime Minister na kailangan mag-ingat ng ating bida dahil maaaring maging isang chess pawn lamang siya ng taong naglalaro sa kanila. Nagulat naman ang ating bida nang marinig niya ang sinabi ng Prime Minister. Nagsaad rin ng Prime Minister na hindi niya alam kung paano tatanggapin ng ating bida ang babala niya ngunit sa tingin niya ay alam na niya kung sino ang kanyang tinutukoy dito. Nasabi rin ng Prime Minister na ginagawa niya ito dahil may dahilan rin siya para sa kanyang sarili, ngunit ipinaalam niya sa ating bida na ngayon ay hindi niya kailangan na mag-alala dahil sila ay hindi magkalaban na dalawa. Sa katunayan ay pareho lamang ang kanilang kaaway. Naging seryoso naman ang ating bida at natanong niya na kung paano nasabi ng Prime Minister na pareho sila ng kaaway. Nagsaad ang Prime Minister na sila ay mga isda lamang sa isang ilog at tanggapin man nila o hindi ay may mas mataas na uri pa rin ng tao ang nais silang paglaruan sa mga kamay nito. Kaya kung naiintindihan ito ng ating bida ay kailangan niyang maging maingat sa gagawin niya. Naging seryoso naman ang ating bida dahil alam na niya kung ano ang nais na ipahiwatig ng Prime Minister. Nagsalita naman ang Prime Minister na batay sa katalinuhan ng ating bida ay sa tingin niya ay naiintindihan na nito ang ibig sabihin niyang sabihin. Napaisip naman ang ating bida dahil sa tingin niya ay tinutukoy ng Prime Minister na kalaban ay ang emperador. Kaya kung tama nga ang mga sinabi nito ay mas naging pabor sa kanya ang mangyayari. Napatawa naman ang Prime Minister at kanyang nasabi na talagang mas maganda makipag-usap sa mga taong matatalino dahil mas magiging madali lamang ang kanilang pag-uusap. Agad rin na tumayo ang Prime Minister at nagsaad siya na nasabi na niya ang nais niyang sabihin kaya sa ngayon ay aalis na siya. Ngunit bago umalis ay naisip ng Prime Minister na may isang kakaibang bagay lang siya na hindi maintindihan kaya sana ay sagutin ito ng maayos ng ating bida. Nagsaad naman ng ating bida na sasagutin niya ito ng totoo kaya inutusan niya ang Prime Minister na magtanong ito. Nagsaad naman ng Prime Minister na siya, ang Prime Minister ng Imperyo at si Leng Wuchang naman ay nasa Regent State habang ang ating bida ay nasa Luklan bilang steward. Silang tatlo ay magkapareho lamang ngunit silang dalawa ni Sir Leng ay may magkaibang personal na interes kaya wala silang problema sa isa't isa. Kaya tinanong niya ang ating bida kung bakit mas pinili niya ang maliit na pamilya tulad ng Luklan. Nasabi rin ng Prime Minister na alam niyang hindi ito dahil sa awa at relasyon kaya nais paglingkuran ng ating bida ang clan na ito. Kaya talagang hindi niya maintindihan ang desisyon ng ating bida. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang sinabi na dahil mas mataas pa ang ambisyon niya kaysa sa kanilang dalawa ni Leng Wuchang. Napansin naman ng dalawang bantay ang paglabas ng matinding aura ng ating bida kaya agad silang naghanda upang patayin ang ating bida. Binalaan rin nila ang ating bida sa pamamagitan ng pagkalat ng mga ito ng kanilang aura papunta sa kanya.
Ngunit hindi naman dito natakot ang ating bida at agad niyang inihanda ang kanyang Divine Eye of the Void. Nainis naman ang dalawang bantay nang mapagtanto nila na hindi man lang natakot ang ating bida sa kanilang ginawa. Nagsaad naman ang Prime Minister na kahit hindi niya alam kung ano ang ambisyon ng ating bida ay nais pa rin niyang makita ito na maging realidad sa hinaharap. Binalaan rin niya ulit ang ating bida na mag-ingat siya upang hindi mabaigo ang ambisyon na ito. Muli namang tiningnan ng isang bantay ang ating bida bago siya umalis dahil naramdaman niya ang kakaibang aura sa mata ng ating bida kanina. Nang makalabas ang mga ito ay agad namang nagtanong ang isang bantay kung bakit hindi sila hinayaan ng Prime Minister na patayin ang batang yun kahit na ito ay mayabang. Nagsaad naman ang Prime Minister na sa tingin niya ay hindi lamang nagyayabang ang ating bida. Ngunit ang pinagtataka pa rin ng Prime Minister kung ano kaya talaga ang layunin ng ating bida dahil sa kanyang kakayahan na taglay ay kaya niyang maging isang ruler ng mundong ito. Ang hindi niya lang alam ay kung bakit nais pa rin na manatili ng isang talentadong tao sa isang mahinang clan. Kaya nasabi na lang ng Prime Minister na ito ang unang tao na nakilala niya na hindi niya maintindihan kung ano ang mga plano nito. Sa kabilang banda, sa loob ng lungsod ay nagpatuloy naman ang laban sa mga pamilya. Sa kasalukuyan ay nakikipaglaban ang Lu Clan at ang naging representative nito ay si Yun Chang. Agad naman siyang natigil nang tanungin siya ng kanyang kapatid kung maayos lang ba ang katawan niya. Sa ngayon ay naging malakas na si Yun Hai at nagkaroon na rin siya ng titulo bilang Swooping Dragonite Tiger. Nagsaad naman si Yun Chang na maayos lamang siya, nasabi rin niya na nahirapan lamang siya ng kaunti dahil maraming expert ang sumali sa laban na ito. Kaya sa tingin niya ay napagod lang siya ng kaunti. Bigla namang lumabas ang isang elder sa itaas ng arena at kanya nang iniulat na ang nanalo sa laban na ay ang Lu Clan. Natuwa naman ang mga nanunood nang marinig nila ito dahil nagpatuloy pa rin ang sunod-sunod na panalo ng clan na ito. Hindi rin sila makapaniwala na isang third-rate clan lamang ang mga ito dahil nakuha na ng mga ito ang ika-28 panalo nila. Nasabi rin ng ibang nanunood na talagang malakas ang clan na ito dahil hindi pa nga nagpapakita ang kanilang alas na si Joe Fan ay nagagawa na nila ito. Kaya hindi nila lubos maisip kung gaano kalakas ang taong ito dahil ayon sa narinig nila ay siya na ang ika-7 dragon, ang Soaring Demonic Dragon. Ngunit ang pinagtataka ng mga ito ay kung bakit ngayon lamang nila narinig ang clan na ito. Tumawa naman si Yan Tang at kanyang sinabi na mukhang naloko na naman siya ng kanyang kaibigan dahil hindi pang third-rate na clan ang lakas ng kanyang clan. Nasabi rin niya na sa tingin niya ay pang second-rate na clan na ang lakas na pinakita ng Lu Clan. Tinanong niya si Ning-er kung ano ang masasabi niya dito. Nalulungkot naman na tinanong ni Ning-er kung bakit wala pa rin dito ang ating bida. Nagsaad naman si Yan Tang kung bakit laging hinahanap ni Ning-er ang taong ito. Bigla namang dumating ang kapatid ni Yan Tang at kanyang nasabi na mukhang totoo nga ang mga haka-haka na narinig niya. Napatay na ang Joe Fan na ito, nagulat naman si Yan Tang nang marinig niyang sinabi ito ng kapatid niya sa harap ni Ning-er. Kaya napatanong na lang si Ning-er kung ano ang haka-haka na ito. Ipinaliwanag naman ni Tian Yang na ayon sa narinig niya ay matagal nang natrap si Joe Fan sa loob ng Lightning Canyon at mukhang namatay na rin ito doon 5 taon na ang nakaraan. Kaya talagang sayang lamang dahil hindi niya nasubukan na labanan ang taong ito. Nasabi rin niya na nais rin niya sanang labanan ang ganitong tao ngunit hindi na ito ngayon maaaring mangyari pa. Nais naman sana na pigilan ni Yan Tang ang kanyang kapatid sa pagsabi nito kay Ning-er. Ngunit alam niyang wala rin naman siyang magagawa. Naiiyak naman na sinabi ni Ning-er na imposible ito. Nasabi rin niya na sa tingin niya ay buhay pa ang kanyang big brother Joe Fan. Agad naman na sinabihan ni Yan Tang si Ning-er na huwag siyang umiyak. Nasabi rin ni Yan Tang na sa ngayon ay nawawala pa lang ang kaibigan nila at hindi pa nakikita ng mga ito ang katawan niya kaya sa tingin niya ay buhay pa rin ito. Ngunit naiiyak naman na tinanong ni Ning-er si Yan Tang kung bakit hindi niya sinabi ito sa kanya. Tahimik naman ang lahat nang marinig nila ito. Nagsaad naman si Yan Tang na ayaw lamang niyang malungkot si Ning-er kapag nalaman niya ito. Ngunit bigla na lang natigil si Yan Tang nang marinig niya ang boses ng isang lalaki. Ito ay walang iba kung hindi si Long at kasama rin niya ang kanyang mga pamangkin na sina Long Jia at Nui. Nasabi rin niya na kung sinabi agad ito ni Yan Tang sa babae na ito ay hindi sana naging ganito ang reaksyon niya. Ngunit bigla namang natigil si Long sa kanyang pagsasalita nang marinig niya ang seryosong boses ni Tian Yang. Agad rin na hinawakan ni Tian Yang ang kanyang sandata at kanyang sinabi na matagal na niyang hinihintay na magkita silang dalawa. Ngunit agad naman na sinabi ni Long na hindi sila maaaring maglaban dahil sa ngayon ay magkaalyansa ang kanilang pamilya. Kaya sinabihan niya ito na huwag na niyang ilabas pa ang kanyang sandata.
Agad naman na humingi ng paumanhin si Tianyang kay Long dahil talagang hindi niya lang mapigilan na makipaglaban kapag nakakita siya ng isang malakas na martial artist. Nainis naman si Long at kanyang sinabihan si Tianyang na isa siyang martial fanatic kaya dapat ay hindi ito lumapit sa kanya. Natigil rin si Long ng panandalian sa kanyang mga sinabi at nagsaad siya na matagal na niyang nais makilala ang soaring demonic dragon na si Zhou Fan. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi na ito mangyayari pa sa hinaharap. Naiinis naman na nagtanong si Ning-er kung bakit ito nasabi ni Long. Nagtanong rin siya kung sa tingin niya ba ay talagang patay na ang kanyang big brother Zhou Fan kahit na hindi pa naman nila nakikita ang bangkay niya. Nagsaad naman si Long na ang lahat ng mga taong na-trap sa Lightning Canyon ay hindi na kailanman nakabalik pa sa kanilang mga pamilya. Nasabi rin niya na kung talagang maging maswerte si Zhou Fan tulad ng kanyang elder Jiwo ay matagal na sanang itong nagpakita sa kanilang clan kung talagang buhay pa siya. Ngunit ngayon ay ilang araw na mula nang magsimula ang preliminary rounds at hindi pa rin nagpapakita ang Zhou Fan na ito dito. Nasabi rin ni Long na batay sa 28 pagkasunod-sunod na panalo ng Luklan nang wala ang taong ito ay ibig sabihin lamang nito ay talagang ginagawa ng Luklan ang kanilang makakaya upang manalo dahil sa tingin nila ay hindi na babalik ang taong ito. Kaya ngayon ay maaari na nilang ipagpalagay na mukhang wala na nga ang taong ito dito sa kanilang mundo. Naiyak naman dito si Ning-er at kahit na si Yan Tang ay hindi rin makapagsalita dahil kahit siya ay hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Nagtanong naman si Long kay Tianyang kung sa tingin niya ba ay maganda pa ring maging kaalyansa ang Luklan kahit na wala na ang Zhou Fan na ito sa kanila. Nagsaad naman si Tianyang na para sa kanya ay hindi na mahalaga kung sino ang maging alay nila. Ang mahalaga lamang ngayon ay kung may kakayahan ba ang mga ito na labanan ang 7 pamilya gamit ang kanilang buong lakas. Nagsaad naman si Long na tama nga ang sinabi ni Tianyang. Tinanong rin ni Long si Yan Tang kung ano naman ang masasabi niya rito. Naging seryoso naman si Yan Tang at kanyang sinabi na parang kapatid na niya si Zhou Fan. Kaya kahit nawala na siya dito ay alam niyang malaking tulong pa rin ang mabibigay ng Luklan sa kanila. Nagsaad naman si Long na talagang isang emosyonal na tao si Yan Tang kung ito pa rin ang sagot niya sa bagay na ito. Nasabi naman ni Long na ang alyansa na meron ang Qianlong Pavilion ay para kay Zhou Fan lamang. Kaya kung wala na siya sa Luklan ay ibig sabihin lamang nito na wala na ang alyansa na ito para sa kanila. Nasabi rin niya na hindi niya alam kung kaya pa ring gampanan ng kasalukuyang Luklan ang kanilang role sa darating na laban. Ngunit isa lamang ang tiyak niya, nakadepende sa kung ano ang magiging performance ng mga ito sa kompetisyon ang magiging hinaharap ng alyansa na ito. Ang kinakatakutan lamang ni Long ay mukhang walang sapat na kakayahan ang mga ito na makatulong sa kanila sa oras ng laban. Nasabi rin niya na tingnan lamang nila ang kawawang clan na ito ng mabuti dahil habang wala ang kanilang soaring demonic dragon ay may nakaabang na sa kanila na halimaw na handang patayin sila. Nagulat naman ang lahat nang mapansin nila na nandito na nga ang mga makakalaban nila sa esoteric debate. Ito ay ang young master ng Hell Valley na si Yu Yu Shan, ang tinatawag nilang Spectre Dragon. Sa kabila naman ay ang Forest Fleeting Dragon mula sa Merrywoods na si Lin Zuanfeng. Sa gitna naman ng mga ito ay ang isa sa pinakakinatatakutan ng lahat pagdating sa paggamit ng lason, ang Plague Dragon ng Pilking Hall na si Yan Banggi. Ayon rin sa narinig na haka-haka ni Long ay sobrang lakas ng lason na ginamit ng taong ito kaya naging ganito ang kanyang mukha. Nasabi rin niya na kahit hindi kasing galing ng taong ito si Yan Song pagdating sa alchemy at hindi nito kasing galing si Yan Fu pagdating sa pagkakaroon ng talentadong katawan sa lason. Masasabi pa rin nila na ang mastery ni Ban Gui pagdating sa paggamit ng lason ay mas mataas pa kumpara sa dalawa. Ngunit bukod sa tatlo na ito ay kailangan rin nilang mag-ingat, dahil likuran ng mga ito ay ang totoong mapanganib na halimaw sa buong imperyo. Ito ay ang heaven-shaking lord ng Regent State. Si Huang Po Ching Tian na siyang pinakahalimaw sa lahat ng mga kabataan sa kanilang imperyo. Mas natuwa naman si Tianyang nang makita niya ang halimaw na ito. Nais rin niyang labanan ito gamit ang kanyang espada ngunit naisip naman ni Long na talagang pagdating sa laban ay nagiging tanga ang Tianyang na ito. Dahil hindi man lang niya napagtanto kung gaano kalaki ang agwat ng lakas ni Ching Tian sa kanilang lahat. Kaya naisip na lang niya na magiging mahirap ito para sa kanila. Sa kabilang banda, nagtanong naman si Ching Tian kung wala pa rin ba dito ang Zhou Fan na ito. Nagtanong naman si Lin kung nais na bang labanan ni Ching Tian ang Zhou Fan na ito. Ngunit binalaan naman siya ni Ching Tian na mag-isip ito ng mabuti bago magsalita. Dahil walang sino man sa mundong ito ang karapat-dapat na makalaban siya. Dagdag pa niya na nais lamang niyang makita kung malakas nga ba ang taong ito.
Nagsaad din siya na nais lamang niyang malaman kung karapat-dapat ba ang taong ito na mamatay sa kamay niya. Natawa naman si Yu Shan dahil nabigo ang pagiging belambing ng taong ito. Ngunit bigla namang may naisip si Lin upang maibalik ang tiwala sa kanya ni Qing Tian. Nagmungkahi siya na bakit hindi na lang nila subukan ang Lu clan na ito, dahil kung talagang nandito ang Zhou Fan na ito ay magpapakita ito kapag nasaktan na nila ang kanyang clan. Kung hindi naman magpakita si Zhou Fan ay pwede na rin nilang patayin ang clan upang hindi na sila mag-aksaya pa ng oras sa mga ito. Agad naman na pumayag dito si Qing Tian, ngunit napansin naman ito ni na Long at Tian Yang. Naging seryoso naman si Qing Tian dahil mukhang nais rin sumali ng mga kalaban nila. Kaya inutusan na niya ang dalawa na sumali rin ito upang malaman nila ang lakas ng iba pang dragon. Natuwa naman ang dalawa nang marinig nila ito kaya agad na rin silang nagpunta sa ibaba ng arena. Nasabi naman ni Qing Tian na hindi pa kailanman nagpakita ng ganitong pangamba si Sir Leng pagdating sa kalaban, kaya kahit na malakas na siya ay kailangan pa rin niyang mag-ingat sa mga gagawin niya. Kaya mas lalong nanabik na si Qing Tian sa pagkikita nila ng ating bida.